Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Manga Anime pala, ito na po ang bagong episode ng One Piece 1107. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Kahilingan sa cover page, Beppo Pautang after find low napang with a snow leopard. Naglandfall ang mga higanti habang sinabi ni Dory kina Oimo at Kashi na kunin ang iba at umindayog sa mga gilid, lumubog ang anumang mga barkong makikita nila at inisip ang putok ng kanyen. Tinanggap ng dalawang higanti at nagsanga ang mga tripulante kasama ang mga marines na gumanti pabalik. Nakita ni Usopp sina Dory at Brogy na gumagamit ng isang pares ng binocular at napaluha sa pagbabalik ng kanyang mga dating kaibigan. Pinili ni Nami sina Oimo at Kashi sa madla at napag-isipang kinuha nila ang mga co-captain mula sa Little Garden, na nagpaginhawa sa Usopp dahil natatakot siyang hindi niya sila makita sa Elbaf. Nagulat si Edison na kilala ng Straw Hats ang duo at mga sospek na narinig nila tungkol sa sitwasyon mula sa mga balitang kumakalat na tungkol sa insidenteng ito. Napagtanto na sila ay dumating upang iligtas sila, sinabi ni Usopp na kailangan nilang tapusin ang kanilang mga paghahanda para umalis. Nakipag-ugnayan si Brook kay Nami at sinabi sa kanya na papalapit na sila sa kanilang posisyon, ngunit alam ni Lilith na hindi pa rin sila maaaring tumigil, sinabihan si Nami na bigyang pansin ang kanyang mga direksyon. Sa ibang lugar patungo pa rin si Jinbe sa posisyon ni Zoro dahil nakakulong pa rin siya sa pakikipaglaban kay Lucci. Pagod na ang dalawa ngunit sinubukan ni Lucci na emosyonal na manipulahin si Zoro sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng deadweight dahil hindi aalis ang crew nang wala siya, kaya dapat na lang siyang sumuko at bigyan ng pagkakataon ang kanyang crew na tumakas kasama ang kanilang buhay. Si Zoro, gayunpaman, ay mapanuksong insulto si Lucci sa pag-aakalang siya ang may kontrol sa laban na ito. Ipinaalam sa Marines na humigit kumulang 30 sa kanilang maliliit hanggang katamtamang mga barko ang nawasak ng Pacifista, at ang isa sa mga Vice Admirals, na pinangalan ng Red King, ay nag-utos sa lahat ng maliliit na sasakyang pandagat na umatras at manguna kasama ang mga barkong pandigma, na sumabog sa Pacifista habang binabanggit niya kung ano ang sayang para sirain ang sarili nilang mga armas. Bumalik sa grupo ni Luffy, tinanong ng una si Bonnie kung bakit siya umiiyak, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil matagal na niya itong hinahanap. Naguguluhan si Luffy sa ibig niyang sabihin pero binago ang topic sa pagtatanong tungkol sa suntok niya kanina. Hiniling ni Bonnie kay Luffy na ipakita sa kanya kung paano maghagis ng isang tunay na suntok tulad ng ginagawa niya gamit ang Saturn, na inihayag sa kanya na sinaktan niya si Dr. Vegapunk. Galit na sinabi ni Saturn na wala sa kanila ang may karapatang mabuhay, ngunit tinanggihan ito ni Luffy at naghanda na umatake. Unang tumama si Saturn, ngunit tiniis ni Luffy at pinakawalan ang kanyang Gomu Gomu no Don Gatling, pinasabog si Saturn sa isang gusali. Sinabihan ni Frankie si Bonnie na magsimulang lumipat at sinabi ni Bonnie kay Dr. Vegapunk na kailangan na nilang umalis ngayon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Dr. Vegapunk na kailangan niyang umalis nang wala siya dahil alam niyang sa kanyang kalagayan, mamamatay siya kung lilipat siya. Bumalik si Kizaru at naghahanda na sabog sila, ngunit pinalihis ni Sanji ang kanyang pag-atake ng laser gamit ang kanyang sipa. Nagulat si Frankie na magagawa ni Sanji ang ganoong bagay, na ayon sa kanya ay salamat sa kapangyarihan ng pag-ibig, na nag-udyok ng pantay na nagulat na tugon mula kay Kizaru. Ang lahat ay nagsimulang magtungo sa hilagang silangan habang sina Luffy at Sanji ay nananatili upang hawakan ang Admiral, na nagsabi na pagkatapos ng kapahamakan na ito, dapat siyang bumalik kahit na may pugot na mga ulo. Tulad kay Saturn, siya ay nakaharap ni Van Ogre at Katerina Devon, na ang huli ay nagsasabi kung gaano kakaiba para sa isa sa 5 elder na nasa ibabaw. Hinawakan niya ang binti nito at idineklara na kumpleto na ang kanilang misyon habang tinanong ni Saturn kung ano ang ginagawa nila sa Egghead, at sinabi rin na kakaiba ang tingin niya na ang isang tao mula sa level 6 ay magiging subordinate sa isa pa. Ang tugon ni Devon ay itinuturing niyang espesyal ang Blackbeard, na sinang-ayunan ni Saturn kasama ang kanyang lahi, na ikinagulat ni Devon na kilala niya. Pagkatapos ay tinanong ni Saturn kung ano ang gusto ng Blackbeard Pirates sa lahat ng kaguluhang ito na patuloy nilang ginagawa, at sinabi lang ni Ogre na gusto nila ang mundo. Sinubukan ni Saturn na salakayin ang dalawa ngunit pinigilan ni Ogre ang dalawa gamit ang kanyang kapangyarihan, kahit na hindi sila nakakarating sa ganoong kalayuan dahil nasa isla pa rin sila.
Gayunpaman, nagsimulang umalis ang dalawa ngunit nilapitan sila ni Caribou, na nagsabi sa kanila na iniidolo niya ang Blackbeard at naglaot sa dagat dahil sa kanya. Dahil dito, nakikiusap siya sa kanila na hayaan siyang makilala siya at sumali sa kanyang mga tauhan.